Did you know that Magellan started the first Catholic Mass here in Macau? The first ever documented Catholic Mass happened here in Macau, Bulacan. And it happened exactly on March 31st, 1521, exactly on Easter Sunday. The Macau is a witness to the culture, tradition, and evolution of the city of Butuan in the Caraga region, as this body of water serves as the great spectator of its journey humble beginnings to its current urbanization. Thank you. Ako si Kagawad Evangeline Ighod, taga Purok 4, Macau, Committee on Agriculture. Then about sa anchorage ng Magellan, gina-introduce na sa NGO Butuan. Tuwali sila gid ang nagigimon anang structure nila. Sa bago pa lang gina-preserve mo ginaampingan, pero sa to sila ang mga bisita nga maanhi dili gid mo siya makontrol nga mo duol or mohawid anang paandahan na revolto. Then naabot gid sa time nga kanang naputol iyang kamot. So meaning to say wala gid kayo namo na preserve or naampingan. Tungod lang pod kay open man gud ang space, wala pod siya kanang space ba nga maugna na to ang tao nga moduol ana lang siya. Pero gina-acknowledge namo nga diri sa among barangay ang First Mass Body. I don't know kung pasar siya sa mga pagkuan sa kadagkuan, hindi na mukha siya makuha. Basta kaya lang, amo lang na siyang gina-present nga ingon ana, pero lagi sa karon hindi na kayo siya attractive. Nadawat na siya tungkol sa dugay na po, then pinipod na mo kapas na imon kuan daw ang iyang pag-maintain kay kulang ni sa budget diri sa barangay. Then ang LGU Butuan din ang nagpanana kanang balimurag sila pa ang nai-authorize nga mag-renovate tungod kay wala pa na siya na turnover sa amo. Wala, thank you. Unsa pa may inyong gihulat? Ali na mo diri sa Macau. Ako si Noel Sumahit sa maintenance din sa buong Promontory Eco Park since 2016 until now. Ako naging isang maintenance niya sa akong pagkahibaw din iya nga
dinhiya din hitabo ang unang misa ni claim ang local historian sa Butuan, pero alam naman natin is officially gideclare na ang Limasawa Liti. Pero until now ginapait ang gihapon na sa local historian sa Butuan dahil sa mga ebidensya nga nakuha nila dito sa Butuan. Ayon sa sulat ni Pigapita, gibase nila ang sulat ni Pigapita nandito lahat, hindi lahat pero na makaramihan dito nakita ang mga ebidensya. Para ko wag ini nagpailas ako. Ano ako naling nagpailas ng gilay ni Diretso na lang. Karena nag-import mo ng king sa Butuan si Jawi siya sa Bisaya. Karena nag-siya pa sa Padre Pedro Badirama. Yung kanang nakapindo ka na sa ni Padre Pedro Badirama si James Limafra ang siya kayo sa Nagsilan. Ang kanang nagluhod nga loyo ni Padre Pedro Badirama si Francisco Albo ang co-pilot ng Nagsilan. Kanang nakaluhod ang isa sa kayo nga nag-alang or mag-giro tanahon. So nang Jawi siya Tulambo. Unya kanang ka tung duha mo ni wa doon ako maihip kung asa gid sa ilang duha asay bayot nila o sila laki. Sing video. Video ka to. Bitaw kanang di na ko kabisado pero sa una kung ikaw ang driver ikaw ang bulletin, di ba? Ano ka ba? Ako yung palagok, ako yung nagunit sa bulletin. Karon ang gamit sa una is feeder. Kung yung bulletin sa una, di ba? So, kanto man may nakadaong feeder. So, tama ba? Small na si Pigapita ang chronicle na sila. So, para sa ako, sini si Magellan. Nai-kwan niliyo. Siya man po ang naghawid. So, meaning, ikaw ang nakadako niya. Bari ang imong kaatbang. So, ikaw ginang kwan. Siguro ka na kung sa ako ka na salmo na yung ginitan o na sa pagkakaroon kasi sa una ang Bible is hindi man binimit sa Catholic o may pinulyo ganon o pari yung so mo na karon di ba niingon si King Philip Magellan pumunta ka ng Small Island maghanap ka ng spices dalhin mo na lang si Padre Pedro Badirama to evangelize to people. And then isa kay slave na si Enrique Necia, sumama ako kasi alam ko ang lingwahe doon. Kaya si Enrique is isang slave, so sumama siya. And then kaya nagka-intindihan ang king ng Butuan at saka sila Magellan kasi dahil sa isang slave na may walong lingwahe na alam niya, tinatawag yun na lingua franca. Then, pagkatapos, lumaong sila, kaya nakakita sila ng region life. Anong ibig sabihin ng masaw? Masaw, it means region life, maliwanag ka. Karon, lumaong sila kasi nakakita sila ng region life. Then, nakita sila ng tauhan ng king ng Butuan. Ni-report sa king na may mga estrangherong dumating. Pinuntahan ni King Xiaowi. Alam naman natin si Magellan isang conqueror. So nagbigay siya ng red hat. Parang malaman niya kung may commotion ba mangyari o wala. So wala naman kasi malugod tinanggap ng king ng Butuan. And then ang king ng Butuan sanay na magkipagharapan ng mga dayuhan. Wala man niya. Then nagbigay siya ng red gold. Refuse ni Magellan. I don't know bakit refuse niya. Nakapunta ito niya yata ka. Hindi. Sabi ni Magellan, sinong Panginoon nyo? Ano lang, kasi hindi pa naintindi sa mga tao dito. So sabi ni Magellan, sa sulat ni Pigapita is, nag-conduct sila ng mass overlooking. So may near yung sapang overlooking. So dito na lang linagay ang cross kasi ang cross na tinanim nila ni Magellan, is napabayaan ng king ng Butuan, makinitan, maganan, so walang ebidensya. So sa sulat ni Pigapita is overlooking, kaya tinawag ko ng buod.
do you mean buod? Ito ka na mura siya buod sa Butuanon. Buod sa Butuanon. Sa Bisaya unsa man? Buntod. Buntod. Promontory. Buod promontory. Buntod buntod. Promontory. Okay. Then, tinayo nila dito. Katapos, nag-invite ang king ng Butuan sa bahay nila. Kaya nag-inom sila sa sulat ipigipita is sinurban sila ng local wine. Ano naman ang local wine dito sa atin? Tuba. Ipa. Yung tinawag na lakso. Yun ang pinatunang una dito na wine. Okay. Then, sabi sa sulat ipigipita, malaking palayan. Totoo o dili? Yes, ang Butuan malaking palayan. At saka maraming gold. Gold din tayo. Kumpara. Wala. Okay. 6 times nabanggit ang masaw, masawa, masawi. Although, iba-iba ang spelling to the same kulot. Masawa, masaw, masawi. Then, mau to. Nya, asa nabanggit ba yung masawa? Masawa nabanggit nabanggit sa 6 time mula masaw, masawa, masawi hamay di masawa okay. Nabanggit po lang di masawa nga naman officially declared ang di masawa nga dito ang first class. Pero before namatay si Dr. Saidi, Gregorio Saidi, ang historian sa Pilipinas, niingon siya na napoleon sa Philippine history. Ikaw kung kapit at mamatay makakapagalitan na gusto mo ka magawas, diba? Yes po. So mo itong niingon siya nga may error. Ang pangutana karon asa man ang error nga wala man correct sa ato ang historian. Siguro nakaingko tama ang Butuan nga ni-claim sila sa local ang tama ang Butuan ng mga local historian nga ni-claim sila nga dito nangyari ang unang misa. Yan ito sa mga ebidensya. Kasi dito sa Butuan may barangay Humabo na tayo, di ba? So ni Siawes, Humabo ni Bulambo, Siawes. Okay. Natay barangay Lapu-Lapu, natay barangay Masaw. Na nakuan gid sa history. Unsa man sa Lapu-Lapu nga butang na naging Butuan karon sa Cebu. Di unsa may connection. Tungod kay ang king sa Butuan ug ang sila Lapu-Lapu suod na sila nga magkaila. Mo tong pagbiyahe nila ni Magellan ingon sa Cebu, hilabton si Humabon wala. Ano man. Kay magkaila sila. Ang kanindot lang sa Cebu, bisan nag-away sila ni Magellan pero na-preserve nila ang cross nga gidala ni Magellan. Motong, pero ano man nag-claim ang Cebu first mass? Tungod kay nahibaw sila nga ang nagkuyog ni Magellan gikan sa Butuan nga si Raha Humabon ayon sa Cebu. Ay, di ba? Ano wala sila? Naambot na nila ng niya. Anong niing ko sa una nga sanay na si Magellan pinarapan ng layuhan. Kaysa wala pa si Magellan, there was no Philippines but mayroon ng Butuan. Diba? Okay. Kasi ang Butuan may kingdom na po ebidensya. Ang Butuan di sa wala pa si Magellan, centered na sa trade. Tungod kinay old sail, karaan na silyo nga nakuha o nakaroon sa National Museum sa Manila sa 3rd floor. So, ang Golden Tara nakuha na sa Wawa River. Kung niabot na siya din niya, kung ikaw duisin ba na ang tagiana? Nasa mo na siya. Kanya, suod na ta. Murag taas na yung pananaw sa pag hindi ko ligaluhan. Mo man sa unang gold. So, manang niabot ng gold. Sa ito pa, na nag-iday ang Butuan o ang laing lugar na nag-i-koneksyon. So, mo nang mga boat nga nagkabutan dili ang gisakyan la Magellan kaya ang gisakyan la Magellan nga nga mga galyon man to dagko pa ng mga boat nga nahukay galyon man to pila ka galyon 8 siyam 7 i-research na rin mo na siya mo nang dili ko mo to nga nakadiscover sa Pilipinas si Magellan sa kanta niya March 16, 1521 diba? Yung Magellan landed in Masawa Island, masabot ko na
Karon, no to. Anong ngayon ko nga dili siya nakadiscover tungod yun ano yung mga tao din niya sa wakas simitikan. Nanay buton sa wakas simitikan. Kunya, daghan na yung nahitabo nga barter nga nito trade na sa trade na karon. Pero ang tawag sa una barter kay wala pa man uso ang kwarta. Imo cellphone ako libro may luta nga siya sa una barter. Imo yamang dagat sa mangga mga laman loob sa sana sa kanang masir o ako si Nina at ni Belo nana sa una. Nana ng butuan sa una. Wag ang Pilipinas. Center ng ang butuan sa trade. Gani kung naka-eskwela mo Marawi sa ilang pagtuon dito sa Inisyo ang pinakakaraan na kong isang butuan. Sunod ang Kalusuro Katuyaka basta dito ng side. Ang diring na side south sa tawag na place south, east, west at saka huwag yun na sito. Geography. Ano? So, mga simple ang butuan. Ining hadlayate take sa English yun ang tawsog itanong ko ni meaning ko na mahilabot ninyo dinya andam nila ang tawsog isog pero butan dili manilos kung istoryahan yung asawa ilang mga church istorya ng Christian dili na sila mula na si Christian na sukinaya maminaw katarungan pero isog kunya color ni siya o pula mo ni ilang pumutrads ito na panahon na siguro kung ilang nakalaban kuway mga pangit sunod sa ako kita magkarunod Wow! Amazing! Wah, Bantog di ay! kuluran ba ito? sino siya nga kahoy? Ito din mo. Ano din sila na ilan? Amazing lagi siya. Take sa English, hadlayati sa butuan words. Murag, Hadlayati. correct me if I wrong, taik or take up. Taik no? Ang take. Taik or take. Basta taik. Ambot, asay gumuk, asay gahi, ano? O, mana siya? Ano siya? Oo. Nani siya sa Malaysia, Thailand, ino nilang hardwood company, ino nila ng furniture. O ang butuan, matog pa lagi. Kalimutan mo. Sinabi lang na kung history doon. Sige na. Ang butuan, asagi kuha. Ang pang words na butuan. Sa buto. Matog pa nila na ikay nga singan o buto. Sa buto. Nya si Ante. Dili. Dinagat, dina, sigat. O si dina, o sigat. Dinagat. So, mo na. Pero, mato pa nila, ikuha sa words nga batuan. Naiputas din sa una nga batuan. Aslog. Wapa na ko nakita na. Ako nakakuha ko ito. Hindi dito na punuan. Nakataktak ko. Ako nakakuha. Hindi man dahil ako nakakuha. Hindi siya kikama ko sa pangalan. Batuan. Batuan. Or sa king buto. Basta buto. Mana siya. This shrine contributes significantly to our understanding of local and national history by providing a tangible evidence of an ancient maritime technologies, trading networks, and burial practices prevalent in the Philippine century ago. Welcome to Santo Niño Shrine. Founded in 1986, the Santo Niño Diocesan Shrine in Butuan is one of the churches found in the historic city where many believe Magellan first landed. It is located in Maharlika Highway, Libertad in Butuan City, Agusan del Norte, Philippines,
and widely known as the Santo Niño Shrine or the Santo Niño Parish. Hi, good morning. So I am John Alfred Caballes, one of the office staff here in Santo Niño Diocesan Shrine, and I am also a parish leader here in this parish. And years nga nagtrabaho na ko diri is 1 year, no, but nag-serve ko sa Santo Niño Shrine is almost 9 years na, no, since I was 13. And then Santo Niño is one of the historic church here in Butuan City, no. Isa siya sa pinaka amazing and kana bang ginadagsa gyud sa mga devotees kay tungod sa iyang patron nga sa Senior Santo Niño. And then nagasaulo pod mi sa kapistahan sa mahal na patron every third Sunday of January. And this May 18 isaulog ang anniversary sa Santo Niño Diocesan Shrine, no? And then we are blessed nga nami diri na-assign, and we are happy pod nga may mga daghan kayo ang mudagsa gyud diri atong kay sa mga iyang mga milagro nga nabuhat ni Senior Santo Niño sa ilang life. Santo Niño Church and Shrine is an image of the Holy Child or Santo Niño that Magellan first brought into Butuan before it stayed at the Santo Niño Institute. And because of the Holy Child's influence in the country, Christianity in the country rather, many establishments are named after it. Santo Niño. Santo Niño is one of the historical places here in Butuan. It was preserved to maintain the spiritual belief of Butuanans. So Santo Niño is one of the Catholic oldest icon here in the Philippines, which is known for its miracle and transient religion. The construction of the current church started in 1995 with His Excellency Most Reverend Carmelo D.F. Morelos was the Bishop of Butuan. It was finished during the incumbency of the Shepherd of the Diocese, His Excellency Most Reverend Juan de Dios Pueblos, while the parish was under the pastoral care of Reverend Father Juanito Belino in 1997. Notable benefactor of the church development, Mr. Rain and the lot where the Santo Niño Shrine stood today, was donated by Mrs. Luz Belen and heirs of the late Colonel Alfredo C. Sisi and family. The Santo Niño Church was blessed and consecrated on September 9, 1997 by His Eminence Ricardo J. Cardinal Vidal together with Bishop Pueblos and Father Belino. On March 8, 2000, Ash Wednesday, the Apostolic Nuncio Archbishop Antonio Franco solemnly dedicated a church into a shrine during his pastoral visit. DSN 1B, Group 2. Badyaw nga pagkanis sa Butuan National Museum. Tara na! Ginikanan, gigikanan are Visayan words meaning parent or origin in English, and magulang or pinagmulan in Filipino. Ginikanan refers to the Butuanan, the people, and Butuan, the place. In contrast, gigikanan refers to the origin of the Butuanan and Butuan. Gallery showcases the unusual and unique finds excavated by treasure hunters in the 1970s. These artifacts strongly proves the pre-colonial maritime tradition and early tradings with China and other Southeast Asian countries. These established Butuan as an advanced transit port and trading center in Mindanao and the southern Philippines during the proto-historic period.
This is the Tinalak fabric. It holds a special and prominent place in Tiboli culture. It is ever present in significant turning points in a Tiboli life, such as birth, marriage, and death. It is the medium that sanctifies these rites, enveloping them in the land of its fabric like benediction. This jug, Khmer stoneware jug, donated by Mr. Zara, is a significant piece in terms of both historical and cultural value. It represents a rich tradition of ceramic craftsmanship from the Khmer civilization, which flourished in Southeast Asia, particularly in present-day Cambodia between the 9th and 15th centuries. Khmer stoneware is renowned for its intricate designs, durable construction, and functional beauty. This is also found in the museum. It is a Vietnamese blue and white plate with a chocolate bottom and intricate floral motifs, represents a captivating fusion of artistic skill and cultural symbolism. Its central floral spray motif, contemplated with the floral sprays, vines, and chrysanthemum petal panels, showcases the meticulous craftsmanship of Vietnamese ceramics. These little pots are earthenware vessels, including pots, stoves, and fluted trays, have a rich history in Balangay Museum of Butuan City. These artifacts provide valuable insights in the past cultures and traditions of the region. Earthenware pots were essential for cooking and storing food. They were generally made of clay and shaped by hands or using molds. The pots were then fired at low temperatures, which gave them their characteristics reddish-brown color. These vessels often had distinct shapes and designs that reflected the artistic preferences of the time. This is the stone anchor, found in the Balangay Butuan City National Museum. It's a fascinating artifact that sheds light on the maritime history of the Philippines. The anchor is made of stone, which was a common material used for anchoring in ancient times. This art piece is also found in the Museum of Butuan. It is the headless stoneware figurine with a translucent green glaze depicting a woman holding an infant close to her breast. It's a captivating artifact with an intriguing history. This particular figurine is associated with Sawankalo kilns, known for their exquisite ceramics during the Sukhothai period in Thailand. This is in 13th to 15th centuries. Bisita na sa Butuan Archaeological Park! A one-story building that the Balangay Shrine Museum serves as a field unit of the National Museum. It houses the remnants of the earliest watercraft known as the Balangay or the Butuan boat, discovered and excavated from the 1976 up to 1986. The museum also displays remains of the early settlers found in wooden coffins, excavated very close to the location of the boats. The other Balangay boat excavated in this site is now on display in National Museum, Manila, and it is said that no other ancient boats were found elsewhere in the Philippines. Only in Butuan City, no other locality in the Philippines can boast such rare and intensive recovery of these ancient maritime boats. The Balangays have been declared as a national cultural treasure through the Presidential Proclamation No. 86 series of 1968 signed by former President Corazon C. Aquino. This shrine contributes significantly to our understanding of local and national history by providing tangible evidence of ancient maritime technologies, trading networks, and burial practices prevalent in the Philippines centuries ago. These were the remains of the Balangay boat. The Balangay boat is a wooden boat that was first excavated in Southeast Asia in the late 1970s in Butuan, Agusan del Norte, Philippines. The oldest known Balangay has been carbon dated through 320 CE, and the boat was found in Butuan date back in 320, 990, and 1250 AD. The Balangay is considered the oldest watercraft in the Philippines and is a symbol of ancient Filipino ingenuity and craftsmanship.